makatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo, gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na babulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan, ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Nasa araw pa rin tayo ng mga pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon.
Ang ating ebanghelyo ngayon ay napakahalaga din. Kung titignan natin, talaga namang huwaran natin itong sina Maria at Jose sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kultura ng mga Hebreo, maraming mga ritual na pagtatalaga sa Diyos para sa mga importanteng pangyayari sa kanilang buhay. Kanilang ginagawa ito upang ipakita ang kanilang pananalig na ang Diyos ang Panginoon ng kanilang buhay. Nang buhay ay sa Diyos nagmumula lamang. Ang mga anak ay regalo ng Diyos, kaya naman nararapat lamang na ang panganay ay italaga o ibigay, ialay sa Diyos. Dinala ni Maria at Jose si Jesus sa templo upang iharap sa Panginoon ayon sa kautusan. May mahalagang aral dito para sa atin. Tayo din, hinaharap natin ang mga anak natin sa Panginoon at inaalam ang kalooban niya para sa kanila. Pinagpala ang mga magulang dahil pinagkatiwala sa kanila ang pagpapalaki, pagtuturo sa kanilang anak, pero hindi nila dapat itong ituring na para bagang kanila ang kanilang mga anak. Tandaan palagi na sila ay pag-aari ng Diyos. Sila'y sa Panginoon, tayong lahat. Kaya mahalaga sa mga magulang na sumasangguni sa Diyos upang alamin kung ano ang gusto niya para sa kanilang anak at hindi ang kanilang kalooban. Ganon din ang mga leader sa kanilang mga pinamumunuan. Kaming mga pari sa aming komunidad, mahalaga palagi tinitignan namin ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Mahalaga na maliwanag sa atin na tayo'y tagapangalaga lamang, tagapangasiwa o instrumento. Ang Diyos ang tanging nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Ang buhay ay hindi para sa ating pangasiwaan na para bagang tayo ang may-ari. Kapag ginawa natin ito, para tayo nagtatayo ng kulungan at kumbaga tayo yung warden. Tayo ang gumagawa ng sariling pamantayan sa buhay. Tayo ang nagdidesisyon kung ano ang mabuti at masama. Kumbaga lahat ay nakadepende sa atin. Labas ang Diyos sa buhay natin at tayo lang ang batas. Ganito na ang nangyayari sa ngayon. Ang tao na nagdidesisyon para sa kanyang kinabukasan, sa kanyang sarili. Siya magdidesisyon kung ano siya. Gumagawa tayo ng batas na ayon sa kagustuhan lang natin. Gawin legal ang aborsyon, tinutulak natin ang paggamit ng contraceptives, euthanasia o pagpatay sa matanda at sa mga may kapansanan. Nandiyan na rin ang death penalty. Tayo na ang tumutukoy kung sino ang pwedeng mabuhay at mamatay. Nagdidesisyon tayo ayon sa kung ano ang komportable para sa atin kaysa respeto sa buhay. Sa bandang huli, nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi makatao at kawalan ng respeto sa karapatan ng iba, lalong-lalo na sa mga mahihina. Para kay Maria at Jose, buong kababaang loob nilang iniharap sa Panginoon ang kaisa-isa nilang anak at ipaubaya sa Diyos ang lahat. At dito'y may kahanga-hangang ginawa na naman ng Diyos. Inialay ni Maria at Jose ang batang si Jesus sa Diyos at sa bandang huli, inialay naman ng Diyos ang kanyang pinakamamahal na anak para sa sangkatauhan. Binibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin para maibigay din natin ang ating sarili sa Kanya. We belong to God. At dahil dito, naninindigan at may respeto tayo sa buhay. Inaalagaan ang mga may sakit at mga matatanda. May pagtingin tayo sa mga mahihina. Kapag hindi natin tinalaga ang buhay natin sa Diyos, wala tayong ugnayan sa ating manlilika. Our lives are not even human. Hindi tayo makukontento
at palaging may kulang. Pero hindi niya tayo mapipilit. Ibigay natin ang sarili sa Kanya. Piliin natin ang pinili nila Jose at Maria na itinalaga sa Diyos ang mahalaga para sa kanila. Dahil dito, tinanggap natin ang pinakamahalagang regalo sa lahat. At ito'y walang iba kundi si Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Maraming salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa mga biyaya, mga taong nakapaligid sa akin at higit sa lahat, ang kaligtasan dulot ng iyong anak. Gawin mo akong masunurin, magampanan ang tungkulin sa aking kapwa at lumago pa sa pasasalamat sa iyo. Alisin mo ang aking kapalaluan at bigyan mo ako ng kababaan loob na makita ang lahat ay regalo na nagmumula sa iyo. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng anak at si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.